TNT Tropang Giga muling nakuha ang trono sa PBA Governors Cup. Balikan ang pinagdaanan ng tropa na simula pa lang ay maganda na ang ipinakitang performance. Top overall seed ang Tropang Giga sa Group A noong elimination round. Nang makapasok sa best of 5 quarterfinals, nakatapat ng Token Tech sa NLEX Road Warriors na kanilang tinalo 3-1. Sa best of 7 semis naman, isang beses lang din sila natalo ng rain or shine ni Lasto Painters. Pagtungtong sa best of 7 finals kung saan nakatapat nila ang Ginebra, unang nakalamang ang TNT nang may panalo nila ang unang dalawang laro pero hindi nagpatinag ang Gin Kings at kumuha rin sila ng back-to-back wins para itabla ang serye. Nang makarating sa Game 5, nakuha muli ng TNT ang kalamangan at hindi na muling pinaporma ang Gin Kings sa Game 6. Maagang umarangkada sina Ray ng Batak, Ronde Hollis Jefferson at Kim Maureen sa first quarter kung saan nagpakawala sila ng 3 para sa tropa. Sa second quarter, si RJ Abarientos ang bumuhat para sa Ginebra kung saan bumangko siya ng 18 points. Pagdating sa third quarter, patuloy na nakalamang ang Ginebra ngunit nag-iba ang ihip ng hangin sa fourth quarter. Sa nalalabing 4 minutes and 57 seconds ng laro kung saan lamang ng 2 puntos ang Ginebra, hindi na pinayagan ng Tropang Giga na maka-score ang Gin Kings. Sina Kelly Williams at RHJ ang naka-score ng 8 sunod-sunod na puntos para sa tropa at sinelyuhan ito ng 3 ni RR Pugoy sa nabibilang na 53 seconds ng laban. Doon na natapos ang best of 7 series ng TNT at Ginebra sa score na 95-85. Ang best import ng conference si Ronde Hollis Jefferson nang ngolekta ng 31 points, 16 rebounds at 8 assists para muling masungkit ng TNT ang kampyonato. Iginawad naman kay The Blur Jason Castro ang unang solo finals MVP sa loob ng 13 taong paglalaro sa liga. Nakapagtala siya ng 13 points, 2 rebounds, 6 assists at 1 steal. Abot langit ang saya ni Castro nang makabawi ang kupunan mula sa quarterfinals finish nila ng nakaraang Philippine Cup. Sobrang sarap ng feeling na to. Kasi kung makita nyo yung last conference namin, sobrang sama hindi nga kami umabot ng semifinals, I think. So this time sabi namin, during training camp pa lang, sabi ni coach na ito yung confidence na kailangan namin makabawi at the same time. Yun nga, napakita na kahit pa rin namin mag-champion. Para kina Poy Eram at RR Pugoy, ang tagumpay na ito ay simbolo ng kanilang lakas ng loob at pananampalataya. Si Poy na muntik na magretiro dahil sa injury at si RR nakaka-recover mula sa isang rare heart condition ay parehong nagpapasalamat sa biyayang makabalik sa court at makasungkit pa ulit ng kampyonato. Dream come true naman para kay Ray ng Batak ang unang championship sa PBA. Matapos matrade mula sa Blackwater, ibinigay ni Ray ang lahat para sa TNT. At nitong Game 6, nakapagtala siya ng 12 points, 6 rebounds at 2 assists. Para naman kay Calvin Oftana, wala nang tatamis pa sa tagumpay na ito. Pero hindi pa tapos ang laban dahil pagkatapos ito ay balik trabaho na rin siya para sa Gilas Pilipinas sa darating na FIBA Asia Cup 2025 qualifiers. After nito, I think Gilas na naman. Trabaho na naman. So, abang-abang naman tayo lahat doon. And I'll be ready. Pahinga lang konti. And simula kami sa 15. And looking forward sa lahat ng mga Pilipino sa Gilas Nation na suportahan kami. At kung si Justin Brownlee man ang puso ng Ginebra, ang puso ay minsan napapagod din. At ayon kay Coach Tim Cone, ang responsibilidad sa naging laro ni Brownlee ay nasa kanya. Justin was great against San Miguel, but struggled at times too. You know, he's not Superman. And again, when he's not playing well, that's on me. That's my fault. That's not him. I got to figure out a way to get him open, get him free, get him shots. And I wasn't able to do that this time. Ano sa tingin nyo? Makakaulit kaya ang Tropang Giga sa susunod na conference? Let us know your thoughts in the comments below. For more stories, check out onesports.ph.